Nagdadalawang isip man ako noon, pero sa tulong at suporta ng aking asawa, gusto niyang marinig din ng iba ang aming karanasan. Itago niya na lang po ako sa pangalang Juan at ang aking asawa naman ay si Maria. Nagsimula ang aming kwento noong magbakasyon kami sa probinsya ng Negros Occidental. Matagal na itong nangyari, sa pagkakaalala ko ay noong 1993 pa. Bagong kasal kami noon ni Maria at bilang regalo sa aming sarili, nagbakasyon kami sa probinsya ng kanyang mga magulang sa Negros Occidental. Ang tinitirahan ni na tita at tito noon ay matatagpuan sa isang sitio na tinatawag na Silayan. Kaya naman, mula Maynila, sumakay kami ng sasakyang pandagat patungo sa naturang probinsya. Noong mga panahong iyon, wala pang mga magagandang istruktura o gusali, ilan lamang ang sementadong bahay, pero pagdating sa tanawin, parang paraiso sa ganda ang Silayan. Mayroon itong kabundukan at karagatan na nagbibigay alindog sa lugar, at ang kabundukang bahagi ay mayaman sa mga mineral gaya ng ginto, pilak at iba pa. Medyo nalungkot ang asawa ko dahil lumipat na raw ang kanyang mga magulang sa kabilang baryo. Dati kasi ay sa baryo Manawag nakatira sina tita, pero taon na raw ang nakalipas nang magpasya silang lumipat sa baryo na tinatawag na Dulungan. Maswerte na lang kami noong mga panahong iyon dahil may isang matandang bangkero ang napadaan sa kinaroroonan namin. Nagtanong kami kung alam niya ang Dulungan at kilala ang mga binanggit naming pangalan. Sumagot naman ito ng, pero bago kami pasakayin, nilinaw niyang hindi salapi ang bayad kapag naihatid kami. Nagtinginan pa kami ng asawa ko bago magsalita, kung hindi po pera, ano po ba iyon, Manong, tanong ko sa kanya. Nagmamadali na rin ako dahil marami kaming bitbit ng asawa ko. Pagkain, kung may karne kayo, mas maganda, iho, tugon nito. Naku po, wala kaming dala eh. May mabibilhan po bang malapit rito? Muli kong tanong sa matanda. Sa totoo lang, Kuya Chris, nasa ibang dialekto ang pananalita roon at hindi Tagalog, pero dahil sa tulong ng asawa ko, nagkakaintindihan naman kami. Lumaki rin kasi ng ilang taon si Maria sa Silayan, kaya kahit papaano ay iyon ang ginagamit nito. Pwede kayo mismo sa baryo bumili, magkakatay ng hayop doon at sa kanyo babayaran, paliwanag nito. Hindi na ako nagdalawang isip at umuo na ako sa suhestyon niya. Nang magkasundo sa usapan, agad kaming sumakay sa bangka nito. Medyo may kahabaan ang sapa na tinatahak namin, medyo sigsag ang hugis nito, kaya hindi rin namin matanaw mag-asawa ang pinakadulo niyon. Sa paligid ay puno ng mga bakawan o mangrove trees na may kataasan, matataas ang ugat ng ganitong uri ng halaman, at sa ibaba ay makikita ang iba't ibang hayop gaya ng alimasag, suso, mga shell, at iba pa. Munti ko na pong makalimutan kaya may bakawan dito ay dahil sa bahaging pinanggagalingan namin ay dagat po, kumbaga nagsasalubong ang tubig tabang at tubig alat mula sa itaas. Napapansin ko na rin ang unti-unting pagdilim ng kalangitan, hindi dahil sa ulan kundi malapit nang sumapit ang gabi. Hindi ko rin maiwasan na pagmasdan ang bakawan dahil pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay may mga matang nakatingin sa amin na tila may mga nilalang na nagtatago sa matataas na halaman. Nang ibaling ko naman ang tingin sa asawa kong si Maria, napansin ko ang pananahimik niya. Ayos ka lang, hindi ko maiwasang magtanong dahil parang malalim ang iniisip niya. Hindi ko alam, pero ang baryong ito ay narinig ko na noon, hindi ko lang talaga maalala, tugon nito habang nililingon ang kapaligiran. Ilang minuto ang nakaraan, sabay-sabay kaming napatingin kung saan nang makarinig kami ng tila pagaspas sa hangin na sinasabayan ng tunog na parang nagmumula sa isang uwak o anumang uri ng ibon. Malakas iyon pero unti-unting humihina, pagkatapos ay siya namang paglakas ng hangin. Napatayo ako at inilibot ang tingin sa kapaligiran, nagtataka ako kung saan nanggagaling ang hangin. Ilang sandali pa, nakita namin ang isang itim na bagay na papalapit at sasalubong sa amin. Nagulat na lang kami nang sumigaw si Manong at siya namang pagdapa namin sa bangka dahil ang bagay na iyon ay napakalaki at sinalubong talaga kami. Isa itong uri ng ibon pero ang laki ay higit sa tao at nang makumpirmang wala na ito, saka lamang kami napaupo ng maayos. Anong klaseng ibon po iyon, Manong? Agad kong tanong dahil sa pagtataka. Hindi ko rin alam, baka agila, tugon nito. Pero nagtama lamang ang mga mata dahil para sa akin, hindi agila ang bagay na iyon. Hindi ko lang po nakita ang itsura nito dahil sa bukod na napayuko kami ng biglaan ay napakaitim ng ibon iyon. Saka ko lamang naalala may kakaiba roon ng mapara ang asawa ko at mula sa kanyang likuran, nakita ko ang tila kalmot ng 5 kuko.
Tinanong ko siya at galing daw iyon sa bagay na sumalubong sa amin. Hindi naman ito ganon kalalim pero napakahaba para sa isang uri lamang ng ibon. Mabuti na lamang ay lagi kaming handa, may first aid kit kasi kami, kaya agad kong nalunasan ang sugat ng asawa ko. Pero sa totoo lang, ng mga sandaling iyon, kinakabahan na ako at napapaisip ng kung ano-ano. Hindi lang ako nagpapakita ng pagkataranta dahil ayaw kong masira ang bagay na pinunta namin ng asawa ko rito, ang magbakasyon at magsaya. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit dahil ayon naman sa bangkero, ilang minuto na lang daw ay mararating na namin ang dulungan. Naging mapagmasid na lang po kami sa paligid at mas piniling maging kalmado ng mga oras na iyon. Nang makarating kami, dumaong ang sinasakyan namin sa isang mahabang tulay. Habang kinukuha ang mga gamit mula sa bangka, napansin ko pong tila tahimik ang lugar na iyon. Wala po kasing mga naglalaro sa labas at halos lahat yata ng tao ay nasa kani-kanilang tahanan. Mula sa isang bahay kubo ay napansin ko pa ang pagsulyap ng isang batang babae at nang makita ang nakatingin ako ay agad itong nagtago. Hindi ko na lang muna pinansin iyon at inintindi ang naging usapan namin ng bangkero tungkol sa magiging bayad namin sa kanya. Nanatili nga muna ako malapit sa sapa samantalang ang asawa ko naman ay agad na hinanap kung saan na nakatira ang kanyang mama at papa. Nakita ko ang bangkero na may kinakausap at maya-maya ay dala na nito ang isang maliit na kambing. Magkano po ito? Tanong ko pa sa lalaking kasama niya. Nagsenyas ito gamit ang daliri na ang ibig sabihin ay 2. Agad ko iyong iniabot sa kanya at nagpasalamat. Nang makaalis ang bangkero, agad kong hinanap si Maria. Talagang tahimik ang baryo na ito, kaya po nang sabi ko, tila hindi sila nakakasalamuha sa mga bagong tulad namin. Umingiti na lang ako kapag nakakakita ako ng taga-roon na nasa labas. Takip-silim na rin at nang makita ko si Maria na nasa isang bahay, agad ko siyang tinungo bitbit ang aming dala. Nang makalapit ako sa kanya, nakita ko ang saya sa mukha ng asawa ko dahil kumpirmadong mga magulang niya nga po ang kaharap namin. Agad akong nagpakilala, nagmano at inabot ang mga munti naming regalo o pasalubong para sa kanila. Magaan naman po kaagad sa loob ang pakikisama nila. Pinapasok po kami at nang makaupo ay agad na nagkwentuhan. Sa totoo nga po, Kuya Chris, napaka-joker pala ng papa ni Maria na si Mang Pedro, lalo na po kapag kinukwento ang kabataan ng aking asawa. Naramdaman ko naman po ang magaan nilang pagtanggap sa akin sa amin mag-asawa. Ilang oras din siguro ang tinagal bago namin sinabi ang plano lang talaga namin dito sa probinsya, magbabakasyon lang ng ilang araw o linggo. Medyo nalungkot pa nga ang mama ni Maria na si Aling Rosa dahil daw ang bilis namin at aalis agad. Subalit ang simulang saya po na ito ay hindi nagtagal, lalo na po nang maranasan namin ang isang bagay na sa buong buhay ko ay magmamarka, mga nilalang po na sa unang pagkakataon nakakita ako at nagbigay sa akin at sa asawa ko ng kilabot. Ganito po kasi ang mga sumunod na nangyari. Mga 9 oras po ng gabi, inaya ako ni Mang Pedro na manghuli raw ng baki, isang uri po ng palakang bukid sa may kalakihan nilang palayan. Ilang metro din po ang layo nito sa bahay nila bago namin matunton. Bilugang buwan at matatanaw lang ang mga bahay kubo dahil sa mga sulo at gasera na naroon. Nang makaapak sa putik ng palayan, agad na itinuro ni Mang Pedro ang gagawin. Gamit po ang flashlight na di baterya, ilawan po namin ang paligid at kapag may 2 liwanag, mata raw iyon ng baki o palaka. Hahampasin lang daw namin at pwede nang damputin. Kapag hindi raw kasi hinampas, mabilis itong tatalon at mawawala sa paningin namin. Natutuwa pa nga ako nung una na naaawa dahil sa bawat hampas ko po ay maririnig mo talaga ang mahinang iyak ng palaka. Gusto raw kasi ni Mang Pedro na matikman namin ang putahing ito dahil minsan lang daw kami mapadpad sa baryo nila. Ilang minuto ang nakalipas, siguro'y hindi ko lang napansin ay medyo napalayo ako kay Mang Pedro dahil sa kakahanap at kakahampas ng palaka. Nang ilawan ko ang paligid ay hindi ko siya matanaw. Tito! Tito, tawag ko po pero walang sumasagot at tunog lamang ng mga insekto ang naririnig ko bukod sa palaka. Inilibot ko ang flashlight hanggang sa matamaan ko ang isang bagay o hayop na tila nakatuwad ang posisyon. Medyo malayo ito sa akin at dahil iniisip na si Mang Pedro iyon, humakbang ako upang lapitan ito. Pero nanigas ako sa kintatayuan nang mailawan ng buo ang katawan nito. Napamura ako pero ibinulong ko lang dahil sa pagkagulat at takot.
Parang kanggaro ang hugis ng katawan nito na walang balahibo, mahaba ang buntot na binabalutan naman ng maitim na buhok. Nang may katagalan kong naitutok ang flashlight, ay dahan-dahan itong humarap at doon ako talaga nakaramdam ng labot nang mapagmasdan ko po ang mukha nito. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop ito dahil parang kambing ang mukha niya at may dalawang paikot na sungay. Nag-reflect pa ang ilaw ng flashlight ko sa mga mata nitong pulang-pula at nang bumuka po ang bibig niya, naglabasan ng matatalim at mahahabang ngipin kasabay ng pagtulo ng malagkit na laway. Tuluyan po akong namura noon lalo na nang humakbang ito at habulin ako. Pinatay ko ang flashlight ko at kahit madilim ay mabilis akong tumakbo. Sa sobrang kaba ay hindi ko napansin ang nakausling bato kaya nadapa ako at lumubog halos kalahati ng katawan sa maputik na palayan. Sa sobrang kaba at takot, pinili kong hindi gumalaw o tumayo kahit hindi ako makahinga dahil pati mukha ko ay nakalubog sa putik. Naririnig ko ang mga yapak na papalapit at ilang ungol kung saan. Tinawag ko na yata halos lahat ng santo, wag lang akong kainin ng kung anong klaseng hayop o halimaw na nakita ko. Maya-maya po, siguro halos kapos na ako ng hininga ay may humawak sa damit ko. Magwawala pa sana ako at tatakbo pero narinig ko ang boses ni Mang Pedro. Anong nangyari sa'yo? Nang makita pa nito ang mukha at katawan ko ay tawang-tawa ito. Ako naman ay halos maihi sa pantalon at manginig dahil sa takot. Hindi ko na lang muna rito kinuwento ang nakita ko dahil baka isipin na namamalikmata lang ako o naninibago. Kaya naman po pag-uwi namin, kay Maria na lang ako nagkwento pero gaya ng papa niya, tinawanan din ako nito. Siguro nang makita niyang seryoso ako ay naging seryoso na rin siya. Naniniwala naman ako pero yung pagkakadescribe mo kasi, hindi ko ma-imagine kung anong itsura yon, paliwanag ng asawa ko at narinig ko pang natawa siya ulit. Hindi ko talaga mailarawan ang eksaktong itsura yon pero sobrang nakakatakot. Pinalampas ko na lang po muna dahil baka nga hayop lang iyon at dahil madilim ay iba ang mga nakita ko. Pero akala ko ay doon na matatapos, may darating pa palang mas malala habang nagbabakasyon kami ng asawa ko sa baryong ito. Sa ikatlong araw namin ng asawa ko, naging maayos naman ang pakikisalamuha namin dito. Nagkaroon na rin ako ng ilang kakilala at na-enjoy ang masasayang destinasyon sa lugar. Naikot namin ang mga bakawan na pinangangalagaan ng mga taga roon, nakaligo na rin sa dagat, nakaakyat ng bundok at bukid, at syempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataon na matikman ang iba't ibang pagkain ng mga taga-baryo. Pinakapaborito ko nga noon ay ginataang alimasag na nahuhuli nila sa pamamagitan ng kawayang ipinapasok sa mga butas sa bakawan. Nakakamangha ang paraan ng kanilang pamumuhay hanggang sa makausap ko po ang batang nakita ko nung unang araw na nakamasid sa amin. Si Sofia na doon na raw ipinanganak at lumaki. Pinaliwanag niya sa amin na talagang naninibago sila dahil minsan lang may dumalaw na tagalabas sa baryo nila. Marami na kasing nagpupunta rito pero natatakot na raw na bumalik sa hindi maipaliwanag na dahilan. Baka naman may kinatatakutan talaga sila, hindi ko maiwasan na masabi iyon dahil naalala ko na naman ang engkwentro namin sa bangka at karanasan ko nung gabi sa palayan. Tungkol po ba sa wakwak at sigbin? Pabigla nitong sabi kaya naman nagkatinginan kami ng asawa ko. Ano ang wakwak at sigbin? Anong sinasabi mo, iha? Naitanong ko dahil malakas ang kutob ko ng mga sandaling iyon na may kinalaman ito sa mga nakita namin. Agad siyang nagkwento at habang ginagawa iyon, napalunok po ako ng laway sa kaba. Ayon kasi sa kanya, bukod sa kanila ay may iba pang uri ng nilalang ang nakikitira sa kanilang komunidad. May mga nakakita na raw pero wala pang nakapagpapatunay dahil wala pa naman daw napapahamak sa kanilang mga kabaryo. Mas madalas daw na nakakakita ay ang tulad naming baguhan na nagpupunta rito. May mga namamatay raw pero para sa kanila ay napahamak lamang dahil sa natural na aksidente gaya ng nahulog sa bundok, nalunod sa dagat at iba pa. Kaya sinabi rin ito sa amin na mag-ingat dahil baguhan kami at baka kami na ang mabiktima ng tinatawag nilang wakwak at sigbin. Ang wakwak daw ay isang parang malaking ibon, kulay itim at malabampira ang mukha habang ang mga paa ay may mahahabang kuko. Ayon daw sa kwento ng mga dayo, kinakain daw nito ang lamang loob ng kanilang kasamahan at sinisipsip ang dugo. Iyon daw ang sumbong ng mga iyon bago lisanin ang baryo at hindi na bumalik. Ang mga sigbin naman daw ay malaking ang itsura na may mahaba't mabalahibong buntot, lagi raw itong nakatuwad at paatras maglakad habang nakalabas ang matatalim na ngipin. Dahil doon ay sandali kong inilayo ang aking asawa at kinausap.
Kinumbinsi ko siyang umalis na kami agad dahil may katotohanan ang mga sinasabi nito, lalo na ang salitang dayo, dahil iyon nga kami sa baryong ito. Paano sina mama at papa? Pag-aalala niyang tanong sa akin. Taga rito sila, naniniwala kung hindi sila mapapahamak, mahal. Habang maliwanag pa ay dapat na makaalis na tayo. Iba ang pakiramdam ko, parang may iba at hindi magandang mangyayari, paliwanag ko rito. Napawa ko naman siya, kaya naman agad kaming nagtanong sa mga taga roon kung may bangkang masasakyan palabas. Sabi nila, hapon pa raw ang balik ulit ng bangkero nila, kaya't kailangan pa naming maghintay ng ilang oras. Agad po naming inayos ang aming mga gamit at nagpaalam sa mga magulang ni Maria. Nagtataka man sila pero hindi na namin sinabi ang tunay na dahilan dahil baka pati sila mag-alala at matakot. Ilang oras, naghihintay pa rin kami sa daungan sa may tulay, nakayakap pa ang asawa ko sa akin at kita sa mukha nito ang lungkot at pangamba. Akala ko nga, Kuya Chris, ay basta-basta kami makakauwi pero hindi pala. Ito na nga yung sinasabi at pinangangambahan ko. Takip silim na po nung dumating ang bangka, nag-aalinlangan pa nga ang bangkerong iyon dahil gabi na at baka mapaano pa raw sa pangdadaanan. Doon pa lang nagkaidya na ako, Kuya Chris, na may alam ito sa mga nilalang na naengkwentro namin. Pinilit ko siya at inalukan ng malaking halaga pero muli akong nagtaka dahil imbis na salapi, dapat daw ang sariwang karne ang dala namin. Hindi na ako nag-atubili ng mga sandaling iyon at agad na bumili ng isang may kalakihang kambing at pinakatay iyon. Pagkatapos isinakay sa bangka at saka ito umarangkada. Bakit po karne ang lagi ninyong hinihingi? Hindi ko maiwasang itanong dahil sobrang nadadagdagan na kasi ang pagtataka ko. Iyan ang posibleng bagay na makapagliligtas sa inyo, lalo na kapag gabi na, paliwanag ng matandang bangkero. Makapagliligtas? Saan naman po? Nagulat ako dahil nagtanong na rin ang asawa ko sa kanila. May itinuro ito kung saan nang tuluyan pong lamunin ng dilim ang paligid. Kitang-kita namin, Kuya Chris, ang pagkaluskos ng kung anong mga bagay sa bakawan na pader sa dinadaanan namin, kasabay niyon ang malakas na pagaspas sa hangin at tunog na tila wakwak na nagmumula sa kalangitan. Maria, bulong ko dahil mula sa taas ay sumalubong muli ang isang napakalaking ibon, nakakapangilabot ang itsura nito na parang kakagatin agad kami kapag nakalapit ito. Napayo ko rin ako at nakita ko ang bangkero na dumampot ng karne at agad na inihagis sa bakawan. Lumipad ang malaking ibon papalapit doon pero napansin kong lumingon ito sa amin at muling lumipad. Nagulat naman kami nang itaas ng bangkero ang kawayan na panulak sa bangka, nang papalapit na ang malaking ibon ay agad niya itong tinusok. Sa lakas po ay bumagsak ito sa sapang dinadaanan namin. Napakapasaway, sabi pa ng bangkero, kaya naman kami ni Maria ay namangha. Kunin niyo ang ibang karne at ihagis ninyo sa bakawan dahil ang landas na tinatahak natin ay hatian ng mga alay. Dagdag pa nito na talagang nagbigay sa amin ng sobrang pagtataka. Sinunod namin ang sinasabi niya at kahit nandidiri sa hilaw na karne ng kambing, pinaghahagis namin iyon sa bakawan at mula roon, nakita ko ang mga bagay na nakita ko noon sa palayan, ang tinatawag nilang sigbin. Nilantakan nila ang mga hilaw na karne habang ang bangka namin ay palayo ng palayo. Ilang minuto, Kuya Chris, kasabay ng pagdadasal at damdaman ng takot ay nakarating kami sa pupuntahan. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin, Manong, halos naiiyak na sabi ng asawa ko. Ihahatid ko na kayo sa pinakalabas, dapat ay masiguro kong ligtas kayo para hindi ako makonsensya kung sakaling may mangyaring masama sa inyo, sabi nito at binitbit ng bangkero ang ilan sa aming mga dala. Hindi na po kami umimik, Kuya Chris. Hindi ko rin alam kung anong mga salita ang lalabas sa bibig ko dahil sa sobrang kaba at takot na nararamdaman. Sinubukan ko pang magpikit dilat dahil baka nananaginip lang ako pero hindi, totoo ang mga nakita at naranasan namin, totoo ang wakwak at sigbin, totoo sila. Nakauwi naman po kami ng ligtas sa bahay namin. Ngayon ay habang iniisip ko ang karanasang iyon, masasabi kong nagbakasyon naman kami, yun nga lang sa maling pagkakataon at maling baryo o lugar. Imbis kasi na masayang memories dahil sa bagong kasal kami noon, kapahamakan pa ang sumalubong sa amin. Sayang, hindi ko rin natanong ang pangalan ng bangkerong naghatid na nagligtas sa amin. Kundi dahil sa kanya, baka naging hapunan kami ng mga nilalang na iyon. Ngayon ko lang na-realize kung bakit tinawag na dulungan ang lugar na iyon. Ang dulungan pala ay hatiran sa Tagalog. Kaya pala ganon ang naging mga salita ng bangkero, dahil literal na hatiran ang naturang baryo,
pero hindi ng tao o dayo kundi ng alay. Sa kasabi ng asawa ko, naalala niya nga ito, kumalat na raw kasi ang kwento noon tungkol dito. Kung alam niya lang daw sana, nakakapangilabot na karanasan ito, pero sana hindi na ganun doon ngayon. Sana kami na ang huling nakaengkwentro ng ganun, sana ay mapayapa na ang dulungan. Maraming salamat po, Kuya Chris, sa pagbabasa ng aking kwento at hanggang dito na lang po ito. Lubos na gumagalang, ako po si Juan, ang inyong kaistorya. Kapag malapit ang tunog, ibig sabihin ay malayo, kapag naman malayo ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit o paligid lang sila. Marunong din daw silang magpalit ng anyo na maaaring maging aso, ibon, baboy at marami pang iba. Iba't iba rin ang kanilang mga uri at nagkalat sila saan mang dako ng mundo, lalo na rito sa Iloilo. Isang mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat po ng mga tagapakinig ninyo sa inyong programa. Isa po ako sa mga masugid niyong tagahanga at taga-subaybay. Lagi po akong nag-aabang ng mga horror stories na true to life na inyong ina-upload sa inyong feed. Sa mga hindi nakakaalam, may ilang baryo na matatagpuan sa Tabuk, Suba na talaga naman kinatatakutan mula pa noong panahon ng mga Kastila ayon sa kwento ng lolo ko. Isa sa baryo na iyon ang tinatawag pong manunulat na mararating lang kapag aakyat ng may kataasang bundok. Ito ang tinungo naming mag-asawa sa kadahilan ng dito naninirahan ang mga magulang ko. Napunta lamang ako sa Guimaras nung maliit pa ako nang dalhin ako ng aking tita Lina upang makapag-aral at makatulong sa kanila. Nakatanggap po kasi ako ng sulat na may sakit daw si nanay, ang nanay ko po, kaya naman nais nilang makita akong muli kahit sa mga huling sandali. Nagpasya na rin po akong dalhin ang asawa kong si Ana na nakilala ko po sa Guimaras. 6 na buwan na po siyang buntis at kahit nahihirapan, natutuwa naman siyang sumama para makita rin ang magiging lolo at lola ng aming anak. Sa tulong po ni Miguel, pinsan ko po sa side ni tatay, tinulungan niya po kaming makarating ng maayos at ligtas sa baryo ng manunulat. Bago pa man po kami makapasok sa pinakabaryo, may isa pong matandang babae ang lumapit po sa aking asawa at hinimas ang tiyan nito. Nung mga panahong iyon, iniisip naming baka natutuwa lang siya dahil nga sa buntis ang asawa ko. Ay napakalusob ng bata sa sinapupunan mo. Ilang buwan ka nanganganak, iha, tanong ng matanda. Sa totoo naman, Kuya Chris, nasa dialektong wika po ng Ilonggo ang mga usapang nagaganap pero isinaling ko na lang po sa Tagalog para maunawaan po ng mga nakikinig po ngayon. 2 o 3 buwan po mula ngayon, nanay, sagot naman ang aking asawa at napapangiti na lamang ito. Malapit na pala at parang ang bango-bango niya, tugon ng matanda. Nang sabihin iyon ng matanda, Kuya Chris, nakaramdam po ako ng kaba, parang may kasi sa mga pananalita nito. Kaya naman nagpasya akong ibahin ang usapan at para makauwi na kami sa bahay ng aking nanay at tatay. Mauna na po kami, Nay. Salamat po, sabi ko na lamang at inalalayan ang asawa ko sa direksyong dapat tatahakin namin. Mag-ingat kayo sa baryong ito, mag-ingat kayo sa mga taong makakasalamuhan nyo, sabi niya noon at saka ito nag-iba ng landas at nagpatuloy sa paglalakad. May bitbit po siya noon na lumang basket na may lamang ilang gulay na sa isip ko ay pinitas niya sa bukirin. Nagpatuloy na kami sa pagpasok sa baryo ng manunulat, malapit na po kami, hindi ko maiwasan na tanungin ang pinsan ko kung kilala niya ba ang matandang nakasalubong namin. Iba po kasi ang kabang nararamdaman ko. Hindi mawaglit sa isip ko nung mga sandaling iyon ang wangis ng matanda at mga salitang binitawan nito sa asawa ko. Ngayon ko lang din siya nakita, insan. Baka malayo ang tinitirahan niya sa lugar natin, tugon ng pinsan ko. Pagkatapos noon ay ipinagsawalang bahala ko na lang, baka nga nagkataon lang at masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano ng mga sandaling iyon. Siguro dahil nag-aalala lang ako sa kalagayan ng asawa ko at marami-rami na rin po kasi akong kwentong naririnig tungkol sa Iloilo at mga baryo pong matatagpuan dito. May mga kwento na nagkalat daw ang mga bagay na kinatatakutan ng lahat sa gabi, ang aswang. Nung kinukwento nga ito ni Tita Lina, natatawa po ako kasi hindi talaga kapanipaniwala. Ayon po sa kanya, ang mga aswang daw ay kapwa nating tao pero may kakayahan sila na wala tayo. Gaya ng kaya nilang magpalit ng wangis sa anyo ng hayop, kaya rin daw nila gayahin ang mukha ng kaibigan, kamag-anak, o kakilala mo. Ang totoo niyan, Kuya Chris, bago kami lumisan sa Guimaras at binigyan kami ng babala ni Tita Lina. Sabi niya, ang mga aswang daw ay mapaglaro at matatalino, kaya pagsapit daw ng gabi, iwasan daw namin na maglalabas dahil doon daw sila mas malakas at nambibiktima.
Pero bilang hindi nga naniniwala sa mga ganitong bagay, umuo na lang ako sa pinagsasabi ng aking tita at tumuloy sa Tabok Suba dahil ang layunin ko naman ay mabisita si nanay. Nang makarating po kami sa bahay nila tatay at nanay, agad po kaming nagbigay galang at pumasok sa loob. Ilang taon na rin ang lumipas pero wala itong pinagbago mula nang umalis ako at magbalik. Pagkatapos ko po kausapin si tatay noon at mapaupo ang aking asawa, dahil nananakit na raw ang kanyang balakang, ay agad ko namang tinungo si nanay kung saan ito nakahiga. May edad na nga po pala ang mga magulang ko. Nang makalapit ako, hindi ko maiwasang mapaluha noon at yakapin siya ng mahigpit. Sobra din ang paghingi ko ng tawad dahil hindi ko man lang sila nadalaw kahit isang beses. Ayos lang, anak, ang mahalaga ay nasilayan ulit kita. Sobra na ang kaligayahan ko. Kahit nang hihina ay nabigkas niya po iyon. Magpagaling po kayo, Nay, may apo pa po kayong dapat na makita. Ngiti kong sabi pero sa loob-loob ko, sobrang nalulungkot ako. Habang nag-uusap kami noon, biglang napaaray ang asawa kong si Ana sa sakit. Namimilipit daw iyon at parang kinakalkal ang loob ng kanyang tiyan. Hindi ko alam ang gagawin kaya naman nagpatulong na ako kina tatay at Miguel habang binibitbit namin ang asawa ko para pahigain sa papag. Sobrang nanlaki ang mata ko nang makita kong dinudugo siya pero imbis na kulay pula, kulay itim iyon. Nang tingnan ko ang asawa ko, halos nakapikit na siya sa sobrang sakit o hapding nararamdaman niya. Anong masakit sa'yo? Hindi ko maiwasang tanong sa kanya. Parang may pumipigas sa loob ng tiyan ko, para akong manganganak pero ayaw lumabas, tugon ang asawa ko. Agad akong napaharap kay tatay at tinanong kung may doktor o manggagamot ba sa lugar nila. Nung umiling siya, halos maluha ako sa takot at kaba. Wala kaming doktor dito, insan, pero mayroon kaming magaling na albularyo, suhestyon ng aking pinsan. Dahil doon, Kuya Chris, ay hindi ko maiwasang mapako ang noo sa pagtataka dahil albularyo ang binigkas niya. Mukha bang nasasapian ang asawa ko. Doktor o manggagamot ang kailangan niya, hindi albularyo, sigaw ko sa kanya, siguro ay dahil sa pagkataranta. Pero nagulat ako dahil hindi niya ako pinakinggan at agad siyang nagtatakbo palabas. Pagbalik niya ay kasama na nito ang isang matanda na may balot na tela sa ulo. May kahabaan din ang kanyang balbas at lumang-luma ang suot na damit na halos puno ng tila grasa na aakalain mong hindi naligo ng ilang araw o buwan. Imbis na magtanong ay agad niyang nilapitan ang asawa kong namimilipit sa sakit. Anong gagawin mo? Biglaan kong tanong sa albularyo. Nausog siya ng aswang, tura nito, Kuya Chris, kaya naman lalo akong nagtaka at natakot ng mga sandaling iyon. Hindi ko maiwasan na maalala ang mga kwento ni Tita Lina sa akin tungkol sa mga ganitong uri ng bagay. Sa sobrang pagkatakot ay agad kong sinunod ang mga ipinakuha ng albularyong iyon, gaya ng tubig, kandila, tawas, batong buhay, mga dahon, at iba pa. Agad din ako noong nagpakulo ng tubig alinsunod sa utos ng albularyo. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung paano manggamot at maalam ang isang albularyo. Base sa pagkakaalala ko, gamit ang maligamam na tubig, isinawsaw niya roon ang mga dahon kasabay ang batong buhay na pinainitan niya sa apoy, pagkatapos ibinuhos niya ang tawas na dinurog at saka nagsindi ng kandila. Habang pinapanood siya, manghang-mangha ako, pero hindi ko rin maiwasang hawakan ng mahigpit ang kamay ng asawa ko na nananakit pa rin ang tiyan. Ilang sandali pa, ipinatak nito ang natutunaw na kandila sa maligamam na tubig. Doon ay kitang-kita namin ang pagkahuli para iyong isang matandang babae. Nakasalubong niya siya at binati niya kayo, siya nakikita ko. Babalikan niya kayo sa mas malang pagkakataon. Kahit mahina na ang boses ng matandang albularyo na iyon, narinig ko pa rin ang mga sinabi niya. Hindi ko rin makalimutan ang payo niya sa aming mas maging maingat sa hating gabi. Doon daw maaaring bumalik ang aswang na sinasabi niyang bumati sa aking asawa. Sa awa naman ng Diyos ay naging maayos ang pakiramdam ng asawa ko. Nakahiga siya ngayon katabi ni nanay. Dahil doon, hindi ko maiwasan mag-isip ng negatibo. Sabi ko sa utak ko, wala sanang mawawala kina nanay at Ana. Hindi ko kakayanin iyon kapag nagkaganon, Kuya Chris. Nang pagsapit ng gabi, kinausap ako noon ang aking pinsan si Miguel. Ayon sa kanya, maging mapagmasid daw kami at huwag matutulog lalo na't nakaabang ang kaaway. Kapag daw may naririnig akong malayong tunog ng isang uri ng ibon, ibig sabihin daw ay nasa malapit ang aswang. Ang ibon daw na iyon ay alaga raw nito na parang tagabigay ng babala sa kanyang amo tungkol sa magiging biktima nito.
Akala ko nga ay matatapos ang gabing iyon na walang nangyayari pero dumating ang kinatatakutan ko. Ito yung gabing hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Bukod kasi sa narinig ko na ang tungkol sa mga aswang dito sa Iloilo, nakaharap namin sila. Akala ko nga noon ay namamalikmata lang ako pero hindi ako nagkakamali. Nung sumapit kasi ang gabi, siguro'y madaling araw na noon, nakarinig po ako ng tunog ng baboy. Sobra akong nagtataka noon dahil wala namang alagang baboy si tatay at nanay. Nang buksan ko po yung pinto, kitang-kita ko po ang itim at napakalaking baboy sa harap ng bahay nila tatay. Hindi ko alam pero natulala ako at nanigas sa kintatayuan. Bumalik lang yata ako noon sa ulirat ng dumaan sa harap ko sina tatay at Miguel, nakita akong hinagisan nila ng asin ang baboy. Nagtatakbo iyon sa magubat na daanan at hindi pa man nakalalayo, kitang-kita ko rin na naging tao iyon, kamukha niya yung matandang nakasalubong namin. Nagtama pa nga ang paningin namin bago itong humiti at magpatuloy sa pagtakbo palayo. Sa sobrang kaba at takot, ang naalala ko na lang ng mga sandaling iyon ay napaluhod ako at napalunok ng laway kasabay ang panginginig ng aking mga tuhod patungo sa buong katawan. Totoo siya, totoo sila, nanginginig ko pang sabi noon. Siguro dahil sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng ganoon at hindi ako naniniwala sa kanila pero ngayon, buong buhay itong magiging trauma sa akin. Kinabukasan noon ay pinatawag uli si Mang Ramon, ang magaling na albularyong tumulong sa asawa ko nung unang araw. Nagpa siya ito na sa bahay na rin nila tatay matulog para daw mabantayan kami dahil sa mga nangyari. Hindi niya raw hahayaan ang aswang na iyon na makapanggulo pa sa baryo nila na nandito sa Iloilo. Itong susunod na sasabihin ko, mukhang hindi ka paniniwala pero talagang naranasan ko at nagbigay trauma sa aming mag-asawa, ganoon din kina tatay, nanay at Miguel na kapwa taga roon. Pagsapit po kasi ng gabi, narinig na namin ang tunog na babala na nasa paligid lang ang aswang. Ang tunog ay nagmumula sa malayo kaya nung mga sandaling iyon, nanginig ako sa takot. Bukod kasi sa tahimik ang gabi, may kadiliman din ang paligid at mga gaserang nakabukas ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Wala pa kasi noong elektrisidad kaya naman nahirapan kami pero heto yung pagkakataon na matatawag ko talaga si Mang Ramon na bantog o magaling na albularyo. Ang mga aswang ay normal na tao sa umaga, nakasalamuha natin, nakakausap at minsan pa nga ay nakakasabay sa pagkainan. Kapag naman gabi, habang sinasabi niya iyon, mula sa tagiliran ay inilabas nito ang isang sanggot, self-like knife na parang paliit na letras E ang sukat at makikita ang halos pagtama ng liwanag mula sa gasera dahil sa talim nito. Mas malakas sila lalo kapag hating gabi at kabilugan ng buwan, ang buwan ay tila araw sa kanila na nagbibigay buhay. Maraming uri ng mga aswang pero ang mas kalat dito sa Iloilo ay ang mga kumakain ng tao, lalo na ng sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Babango para sa kanila iyon at uhaw na uhaw sa dugo at laman nito. Pagkasabi niya ay tumingin ito sa aking asawa na nakahiga. Siguro ay mga ilang minuto ay bigla na lamang may kumalampag sa bubungan ng bahay nila tatay at nanay. Sisigaw na sana kami, ngunit nagbabala ang albularyong si Mang Ramon na huwag gagawa ng kahit anong ingay. Pinayuko niya kami at pinatago sa ilalim ng lamesa. Sa pagkakataong iyon, iniisip ko pa nga na panaginip lang ang lahat dahil hindi ko akalaing mararanasan ko ang bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon. Mahigpit kong niyakap ang aking asawa at nanay na kapwa nasa tabi ko ngayon at kasamang nagtatago. Si Mang Ramon naman ay kitang-kita akong naghahanda sa paglusob ng aswang. Ilang minuto pa, muling nanahimik ang paligid. Nung mga sandaling iyon, sa kiyosidaday, napatingin ako sa nakabukas na bintana at nakita ko roon ang isang ibon pulang-pula ang mata, para iyong ibong raven at palingalinga ito na tila hinahanap kami. Nang magtama po ang paningin namin, sobrang gulat at takot ko nang maging isa itong malaking aso. Napasigaw ako at tinawag ang pangalan ni Mang Ramon dahil nakita kong lalapain na kami nito. Sa edad at pangangatawan ng albularyong nasa harap namin, hindi ko akalain na napakalakas at napakaliksi pa pala nito. Tinalon niya ang ibong naging aso at kulay itim, tumutulo pa ang laway nito at nakakakilabot ang talim ng mga ngipin. Nang mahawakan ni Mang Ramon iyon sa liig, agad niya po itong pinagsasaksak at dumaloy ang kulay itim na dugo sa sahig. Halos mapapikit po ako sa sobrang takot at kaba dahil baka mayari ang albularyong sama namin. Miguel, Ampi, Punyal, sigaw ni Mang Ramon at nakita kong kinuha ng aking pinsan ang isang maliit na patalim na nakababad sa maliit na garapon, may mga laman iyong dahon at ugat.
Inihagis ito ng aking pinsan at nang masalo ng albularyo, agad niya iyong sinaksak sa liig ng aswang na nasa anyo ng aso. Nagsisisigaw po ito sa boses ng mabangis na hayop, ibon, baboy, at hanggang maging isang boses ng matanda. Nang bitawan iyon ang albularyo at umatras ito, kitang-kita ko kung paano ito bumagsak sa anyo ng isang tao, ang anyo ng matandang nakasalubong namin nung unang araw. Sa liig nito ay dumadaloy ang kulay itim na dugo na tinatakpan niya na lamang ng kamay upang mapigil sa pag-agos. Maawa ka sa akin, nanginginig nung sabi ng matandang babae. Sino at saan ka? Tatanungin na sana ito ni Mang Ramon nang bigla pong nagsisisigaw ang asawa ko dahil muli na namang namilipit sa sakit ang tiyan niya. Nang makita ko ang sinasapit ng asawa ko, ay hindi ko maiwasang mapamura at titigan ng matandang aswang. Panulay ka, tigilan mo. Pero nawala siya, Kuya Chris, ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam ang gagawin, nataranta kami at agad na inihiga ni Mang Ramon ang asawa kong si Ana sa papag. Nagsindi siya ng isang palayok na nilagyan niya ng mga batong nasa iba't ibang kulay at amoy, umusok ang buong paligid at gamit ang mahahabat malalaking dahon ay tila binabasbasan niya ang aking asawa sa mga salitang Latin sa pandinig ko. Ako naman ay napayuko at napaluhod habang luha ang nagdadasal na sana walang mangyaring masama sa aking mag-ina. Ilang oras po ang lumipas noon at sa wakas, tumigil na sa paghikbi ang asawa ko. Nang dumilat ako at tingnan siya, tila mahimbing itong natutulog pero muli akong nakaramdam ng takot sa hindi ko makakalimutang pangyayari. Mula sa ibabang parte ng aking asawa, nakita ko ang nagkalat na dugo na tila ng anak na ito. Mang Ramon, ano pong nangyari? Nanginginig kong tanong noon. Kita ko ang albularyong si Mang Ramon na nakatayo sa harap ng aking asawa, hindi siya mapakali at panay ang linga niya sa paligid. Nang makitang ganoon ang kanyang reaksyon, nag-iba ang kutob ko at halos madilim ang paningin ko sa sobrang kaba at takot. Naisahan nila tayo, napaatras ang albularyo at napasandal sa dingding habang unti-unting napapaupo. Ako naman ay mabilis na hinawakan ang kamay ng aking asawa at nanginig ang buo kong katawan nang maramdamang malamig na ang mga palad nito. Mahal, gumising ka, ngunit ng mga sandaling iyon, alam kong wala nang dumadaloy na buhay sa kanyang katawan. Habang yakap pa nga kay asawa, nagsalita ang albularyong si Mang Ramon, ayon sa kanya, nakarinig siya ng kaluskos sa likuran ng bahay, kaya tinungo niya ito at walang nadatnan doon. Pagbalik niya, nakita niya na lamang na nasa ganong sitwasyon na ang asawa ko at ako naman ay nakaidlip habang nananalangin. Hindi pa nga nanunuyo ang luha ko dahil sa mga kaganapan ay nadagdagan na naman ito nang tawagin ako ni Tatay at Miguel. Nang tumungo ako sa kabilang silid, nakita ko ang nanay na wala ng buhay. Nakakalungkot, nakakapanlumo. Sa mga nangyari ay halos sabunutan ko ang sarili, napaluhod at humagulgol dahil sa pagluluksa. Nung mga panahong iyon ay para pong bumagsak ang buong mundo sa akin, para akong dinagan ng mabigat na bagay at hindi ako makatayo. Pilitin ko man na iangat ang aking buong katawan, ang huling naaalala ko, papunta si Tatay sa akin, bago nang dilim ang paningin ko at mawala ng ulirat. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko sina Miguel at Tatay at ang mga kapitbahay na nakikiramay sa pagkamatay ng aking nanay at asawa at ang isisilang palangsana niya na sanggol na siyang anak ko. Magang-maga ang mga mata ko ng mga sandaling iyon. Muli na lang akong nabuhayan ng loob ng pumagitna ang albularyong si Mang Ramon at mataman akong pinagmasdan. Hindi rito natatapos ang buhay ng mag-ina at nanay mo, Luis. Igaganti natin sila. Nakita ko sa mukha nito ang pagkaseryoso. Mula kung saan, napatayo ako at naitikom ang mga kamao dahil sa pag-asa, galit at pighati ang aking nararamdaman dahil po sa mga nangyari. Ito yung ending na akala ko sa mga libro ko lang makikita o mababasa. Ito yung wakas na kapag naranasan mo pala ay napakasarap sa pakiramdam, napakasarap palang makitang ang tumapos sa buhay ng mga mahal mo ay maparusahan. Ilang araw na nakaburol ang asawa kong si Ana at ang nanay, ang kahon na kinalalagyan nila ay ginawa lang po namin mula sa mga tabla at kahoy na nalikom. Sa bawat sandali po ay mas nagiging mapagmasid kami dahil maaaring magkaroon ng pagkakataon na bumisita o bumalik ang aswang. Nang sumapit ang gabi, ito ang isang bagay na inakala kong sa kwento lang nagaganap. Napatayo ako at napalapit nang makita ko po ang isang magandang babae na lumapit sa kabaong nila nanay at Ana. Itong tinanong ko, magandang gabi po. Sino po kayo? Bigla itong umalis at naglakad ng mabilis paalis sa lugar na iyon.
Pagkatingin ko sa kabaong nila nanay ay wala na roon ang kanilang mga bangkay, ang tanging naroon ay puno ng saging. Kinusot ko pa ang aking mga mata, ngunit nakumpirma ko na pinalitan nga ang katawan nila ng puno ng saging. Sobrang galit ko dahil hindi na pinalagpas ng aswang na iyon ang pambababoy sa labi ng aking mga mahal sa buhay. Anong nangyari? Hindi na ituloy ni Mang Ramon ang sasabihin nang makita ang pinagmamasdan ko ng mga sandaling iyon. Hayop siya, demonyo siya, impit kong sigaw dahil hindi ko alam kung ano pa ba dapat ang sasabihin ko dahil sa mga nasaksihan ko. Saan siya pumunta? Sundan natin, sabi ni Mang Ramon at agad kaming naglakbay. Hindi ko pansin ang bawat madadaanan namin, ang albularyo namang kasama ko ay nakita kong kinuha ang sanggot na nasa tagiliran. Ilang minuto ang lumipas, nanlumo ako ng mapagmasdan mula sa labas ng isang lumang kubo ang bangkay ni Nanay at Ana. Ang mga iyon ay pawang pinagpiestahan ng matandang aswang na nakaengkwentro namin sa bahay. Sinunggaban nito si Mang Ramon at gumanti naman ang isa. Akala ko ay makakatayo ako ng maayos pero dahil sa panginginig po ng katawan ko ay pagapang kong nilapitan si Nanay, kitang-kita ko po ang butas nilang mga tiyan. Nang tingnan ko ang kinalalagyan ni Mang Ramon, sinaksak na nito ang matandang bigla na lang naging malaki at itim na aso. Yun ang huli kong naalala bago po nandilim ang aking paningin at manikip ang aking dibdib dahil sa sakit. Sobrang sakit po ng mga nangyari hanggang ngayon kahit nandito po ako at bumalik sa Guimaras ay hinding-hindi ko po malilimutan iyon. Sobrang trauma po ang dinala ng Baryo Manunulat, Tabok Suba, Iloilo para sa akin. Sobrang takot po ang iniwan ng aswang na pumaslang sa mga mahal ko sa buhay. Kahit iniharap sa akin noon ang ulo ng matandang aswang dahil natalo ito ng bantog na albularyong si Mang Ramon, hindi pa rin noon maibabalik ang asawa ko at anak at si Nanay. Siguro nga inabigyan naman sila ng hustisya pero para sa akin ay kulang iyon. Habang sinusulat ko ito, mahigpit akong yayakap ni Tita Lina upang matapos ito at bigyan ako ng lakas upang maisalaysay ang masalimuot kong pinagdaanan, upang magbigay na rin ng babala sa iba kapag sila naman ang nasa lugar na pinanggalingan ko.